Noong June 13, 2022, isang inang nagngangalang Martina ang dumaan sa estasyon ng pulisya na nagsisisigaw sa takot at puno ng pangamba upang iulat na ang kanyang anak ay dinukot ng tatlong lalaking nakamaskara. Habang nagsasalaysay si Martina, napansin ng mga pulis ang ilang hindi pagkakatugma sa kanyang mga pahayag tungkol sa sinasabing pagkakadukot ng kanyang anak na si Elena. Habang tumatagal ang kanilang mga tanong, hindi na napigilan ni Martina at umamin siyang hindi dinukot ang kanyang anak kundi siya mismo ang pumatay dito. Bakit kaya pinatay ni Martina ang kanyang sariling anak? Paano kaya pinatay ng isang ina ang kanyang sariling dugo? Sa inyong palagay, magiging makatarungan kaya ang hatol na ipapataw sa kanya? Kung nais mong malaman ang buong kwento at ang dahilan ng kanyang madugong hakbang, samahan mo akong magbalik tanaw sa mga detalye na ginawa ni Martina sa kanyang anak. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Martina Patti, isang 23 years old na babae mula sa Italy, ay nakatagpo ng kanyang unang pag-ibig nung siya ay 18 years old. Sa isang driving school, nakilala niya si Alessandro Nicodemo Del Pozo, isang lalaki na kasing edad niya. Sa kabila ng kanilang maikling pagkakakilala, mabilis silang nahulog sa isa't isa. Ilang buwan lamang ang lumipas, nagsimula na silang magkaroon ng relasyon. Hindi nagtagal, nabuntis si Martina at nagdesisyon silang magpakasal. Noong July 2017, ipinanganak nila ang kanilang nag-iisang anak na si Elena Del Pozo. Ngunit gaya ng maraming relasyon na nagsimula sa mabilis na pagmamahalan, nauwi rin ito sa isang mabilis na paghihiwalay ilang buwan matapos ipanganak si Elena. Ang mag-asawa ay madalas magtalo at hindi nagkakasundo. Isang senyales na pareho silang hindi pa handa sa responsibilidad ng pagiging mag-asawa at magulang. Matapos ang kanilang paghihiwalay, nanatili kay Martina ang pagpapalaki kay Elena habang si Alessandro ay namuhay mag-isa malayo sa mag-ina. Sa kabila ng kanilang magkaibang landas, patuloy ang maayos na relasyon ni Martina at Elena habang si Alessandro naman ay nakatagpo ng mga pagsubok sa buhay. Noong 2020, nasangkot si Alessandro sa isang kaso ng paglabag sa batas trapiko, pagkakasangkot sa droga at umano'y pagnanakaw. Ngunit isang taon matapos ang insidente, pinalaya siya at tuluyan ng naabswelto sa mga paratang. Sa kanyang muling paglaya, nakatagpo siya ng bagong kasintahan at nagpatuloy ang kanyang buhay. Kasabay nito ang pakikipagkasundo niya kay Martina na mag-co-parenting silang dalawa para sa kanilang anak na si Elena. Tuwing weekend, sinusundo ni Alessandro si Elena mula kay Martina at tuwing Lunes, siya mismo ang nagdadala kay Elena sa paaralan nito sa Mascalucia, Italy. Pagkatapos ng klase, si Martina naman ang sumusundo kay Elena upang muling manirahan sa kanilang bahay. Sa tuwing nagsasama ng mag-ina, palibhasa ay masaya si Elena sa kanyang weekend kasama ang ama at mga lolo't lola nito. Ikinikwento niya ang mga nangyari sa kanilang mga bonding moments. Noong Monday ng June 13, 2022, isang buwan bago ipagdiwang ni Elena ang kanyang ika-5 taong gulang, isang pangkaraniwang araw para sa bata ang lahat. Tulad ng nakagawian, inhatid siya ng kanyang ama sa paaralan at sinundo naman siya ng kanyang ina pagkatapos. Habang papauwi, nagkwento muli si Elena sa kanyang ina patungkol sa kanyang masayang weekend, lalong-lalo na ang pagiging abala ng kanyang ama, lolo at lola sa paghahanda sa paparating nitong birthday. Kasama sa kanyang mga kwento ang tungkol sa pag-aalaga umano sa kanya ng bagong girlfriend ng kanyang ama. Binanggit ni Elena ang lugar na pinasyalan nila at mga bagay na kanilang ginawa kasama ang bagong girlfriend ni Alessandro. Dagdag pa niya na napakaganda at mabait umano nito. Dahil napaka-inosente ni Elena sa kanyang mga kwento sa kanyang ina, ang tanging alam lang niya ng mga oras na yon ay sobrang saya niya. Subalit ang hindi niya alam,
Tila namumuo ang selos na nararamdaman ni Martina na hindi maipaliwanag kung nagsiselos ba ito dahil masaya ang anak sa piling ng bagong girlfriend ng kanyang dating asawa o nagsiselos lang siya dahil may iba ng mahal si Alessandro. Pagdating ng mag-ina sa kanilang bahay, agad na pumunta si Martina sa kusina upang maghanda ng pagkain. Samantalang si Elena naman ay nag-aayos ng kanyang mga gamit at nagpatuloy sa panonood ng telebisyon habang tinitikman ang puding na binili ng kanyang ina. Habang tahimik na kumakain at nanonood si Elena sa sala, pumasok ang kanyang inang si Martina na may hawak na isang kutsilyo. Bigla na lamang walang kaabog-abog, pinagsasaksak ni Martina ang kanyang anak ng 11 beses na agad na nagresulta sa kamatayan ni Elena. Matapos ang krimen, inilagay ni Martina ang katawan ng kanyang anak sa isang plastic bag. Nilinis niya ang pinangyarihan ng insidente at isinakay ang bangkay ni Elena sa kanyang kotse. Pagkatapos, nagmaneho si Martina ng mga 600 meters palayo sa kanilang bahay hanggang makarating siya sa isang masukal at madamong lugar. Dito nagsimula siyang maghukay ng isang maliit at mababaw na libingan at inilibing ang katawan ng kanyang anak na wala ng buhay. Pagkatapos ng krimen, nagbalik si Martina sa kanilang bahay upang linisin ang mga bakas ng insidente. Kasabay ng paglilinis ng mga lugar na maaring may natirang mga ebidensya, nagsimula siyang maglaban ng mga damit na natalsikan ng dugo. Matapos ang lahat ng ito, naglaan siya ng ilang oras para magpahinga at mag-relax. Nang maglaon, nagdesisyon siyang magtungo sa pulisya. Pagdating sa presinto, nagpakita siya ng takot at pag-aalala. Nagsisigaw ng pag-aalala at inilahad na dinukot umano ang kanyang anak. Ayon sa kanyang salaysay, siya at si Elena ay nagpunta sa parke. Habang siya ay nakaupo, naglalaro naman si Elena. Bigla na lang dumating ang 3 lalaki na kinuha si Elena at isinakay ito sa isang itim na kotse. Sinabi niyang pinagbantaan siya ng isang lalaking may suot ng maskara na papatayin si Elena kung magpupumilit itong manlaban sa kanila. Dahil sa takot na mangyari iyon, hinayaan niyang dalhin ang kanyang anak at agad pumunta sa pulisya upang humingi ng tulong. Nang magtanong ang mga pulis kung sino ang maaaring dumukot kay Elena, wala siyang maisip kundi ang kanyang dating asawa at ang ama ni Elena na si Alessandro. Dahil sa pahayag ni Martina, agad na nag-imbestiga ang mga pulis at inimbitahan nila si Alessandro para sa ilang katanungan. Sa kabilang banda, patuloy naman si Martina na isinasailalim sa masusing interogasyon. Habang ang ilang mga pulis ay nagsimulang magduda sa mga pahayag ni Martina, natuklasan nilang may ilang mga detalye na hindi tugma sa kanyang salaysay. Hanggang sa tuluyan ng umamin si Martina na hindi dinukot si Elena, kundi siya mismo ang pumatay dito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ikinuwento ni Martina ang buong pangyayari, subalit hindi niya binanggit ang tunay na dahilan ng kanyang brutal na ginawa. Dahil dito, inaresto si Martina at dinala siya sa lugar kung saan niya inilibing ang kanyang anak. Nang makuha ng mga pulis ang bangkay ni Elena, agad na isinailalim sa autopsy ang katawan ng bata. Matapos maimbestigahan ang katawan ni Elena, nagsagawa si Alessandro ng isang misa sa simbahan ng San Vito sa Mascalucia bilang pag-alala sa kanyang anak na si Elena. Pagkatapos nito, inihatid ang munting anghel sa kanyang huling hantungan. Sa kabilang banda, si Martina naman ay nahaharap sa kasong pagpatay sa kanyang sariling anak, kung saan nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis at nakalap nila ang mga ebidensya tulad ng mga damit na may bahid ng dugo ni Elena at ilang talsik ng dugo na hindi malinis sa pinangyarihan ng krimen. Bago magsimula ang paglilitis, isinailalim si Martina sa isang psychological examination at napatunayan na may kakayahan siyang litisin. Makalipas ang 2 taon mula nang mamatay si Elena, si Martina ay sinentensyahan ng 30 taon ng pagkakakulong sa bilangguan. Sa wakas, natamo ng pamilya ang katarungan sa kabila ng hindi matitinag na sakit na dulot ng trahedyang ito. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Glenda Kumawas from Manila, Marquez Marvi from Romania, Salcedo family from Eastern Samar, Heidi Ricarpo from Balanga, Bataan, Maria Socorro Mejia from Italy,
at RG Munoz from Kingdom of Saudi Arabia. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Martina Pati. Ako po si G, maraming salamat.